kwento sa akin kung anong nangyari doon. Yung first day din namin doon, nag-jump kami ng umaga. Pinunta kami sa barangay Santa Barbara. Pagkapunta namin sa barangay Santa Barbara sa Zamboanga City, hinawal kami doon sa area ng 3rd Company under ng 1st Battalion. Pag-haul namin doon, binadi kami sa 3rd Battalion kasi nahirapan yung 3rd Company doon na kunin yung area na binigay sa kanila ng taga GSO. Ngayon di binadi kami doon sa Santa Barbara, 3rd Company. First step namin, kasama namin yung Section 2, Section 3. Ay, Section 1 is under ni Captain Lansang. Section 2 under ni Lieutenant Talusig. Section 3 is under ni Lieutenant Aurelia. Bali kami yung naging blocking section. Kasama namin yung 1 section ng 3rd Company. Pagka-blocking namin, yung 2 section namin, 2 and 3. Nag-forward sila doon sa designated area na positive na kalaban. Tapos ang ginawa namin doon, puro forward. Kasi yung labanan doon, pader lang yung pagitan. Tapos bahay talaga, building. Building lang yung pagitan, yung doon talaga, yung gera. Kailangan nung nakuha namin yung building sa target namin, under ni Captain Langsang, is okay na. Meron doon nag-occupy na mga taga-IB. Tapos ganun din sa mga section na kasama namin, mga 3rd Company. Tapos pag i-assault namin yung building, is positive talaga kasi nagre-reply yung mga kalaban. Kung ano yung iagis namin, ganun din yung inaagis namin. Kaya, ano yung mga hinahagis ninyo? Sir? Ano yung mga hinahagis ninyo? Mga granada, ganyan. Kaya hindi naman nakukuha yun sa mga baril-baril lang. Kasi makakapal yung mga pader doon na gusto talaga ng kalaban doon. Kaya kailangan gamitan namin doon ng yung talagang napakatinding taktik na rin kay hindi pwedeng doon, pasilip-silip ka kay pagkasilip mo, maraming sniper. Kasi matataas yung mga building na pisto ng kalaban doon sa target na Santa Barbara. Nung pagdating ng alas 6, dinakuha na namin yung first target na bigay sa amin. In the morning, clearing kami. Kasama namin yung 3rd Company. Nandun pa rin sila. Kaya yun, ganoon lang, assault lang ng assault. Gawa talaga ng paraan na makuha yung area kasi pag hindi mo talaga yan kukunin, abante rin sila. Kaya pag makuha mo na yung target na building, kasi building to building yung doon master, yung labanan doon eh. Talagang ang mga occupy ng building doon is 50, ganyan. May mga high power pa rin sila. Tapos pagdating ng gabi, ganun din. Putukan pa rin. Yung magdamag yan. Tapos nung nakuha namin yung first target na binigay sa amin yung sa kumpanya namin, 132. Ito na yun. Alas 8 ng umaga. Siyempre, pag ganun, yung iba, pag harapan doon sa kalaban, yung iba kumakain. Siyempre, gutom din. Paramihan ng dala ng bala doon eh. Mabigat yung base namin, may bulletproof kami, may helmet na binigay doon sa amin. Ayun, nakuha namin yung 2 days yun. Nakuha ng 2 days, lipat naman kami doon sa doon sa pinakamalaking target na talaga, doon sa 300 plus ang laman sa loob. Anong lugar? Santa Barbara pa rin. Kasi building to building yan eh. Maluwang yung Santa Barbara yan. Oo, malaki. Hanggang Santa Catalina. Yun. Okay na, na-clear namin sa area na binigay sa amin na kalaban. Ang kalaban, tumakbo na doon sa kabilang nila. Kabilang area naman nila. Ngayon, pagkakuha namin yung mga building doon, automatic yung mga taga-IB, wala mong gawin yung IB kung hindi talaga. Secure na nila yung nakuha na ng ranger, ng tropa. Tapos doon sa pinakamalaking compound na doon na talaga, nandun na talaga yung almost 400 na kuwan. Yan, di bababa sa kuwan, sa 400 doon. Doon na yung pinaka main body talaga nila na kuwan. Sa September 20, yun, nilipat kami sa kabila.
kabady namin yung kwan na doon, master, yung 7 company. Talagang papasukin na namin second company under ng 3rd Battalion. Di pumunta na kami doon, binigay sa amin yung pinaka-target talaga na sa Mandirigma, yung kami yung pinaka-minipot doon eh. Doon talaga, nandun talaga lahat yung kalaban. Ngayon, first leading kami yung leading under ni Captain Lansang, yung CEO namin. Pag first leading, first building pa lang yung inassault namin doon si QB, wagam-wagam na kami doon. Kasi nandun yung mga kalaban eh, nag-aabang lang yung kalaban eh. Buti yung kalaban at inaabangan lang yung sundalo, yung ranger. Kasi alam man nilang ranger yung kalaban doon, master. Oo. Tapos sa kabilang side, LRB. Tapos sa kabila, under ng 1st Battalion, 2nd Company, 3rd Company, bali, pinikiutan na namin. Pero kami yung Mandirigma, kami yung pinaka-main body na kukuha doon. Oo, kami yung pinaka-main effort na talagang kukuha doon sa target na yun ba kasi kami yung inintay doon kasi yung mga IB doon, pag magpaputok yung IB, kahit nandyan yung tropa, banat lang ng banat. Kaya yung ginawa doon, pinatras yung mga IB. Kami yung pumasok na doon. Mandirigma, 1st, 2nd, 3rd, saka yung LRB. Yung kwan. Hindi kami yung leading company. First assault pa lang namin. Wala na, nandun na, binaswasan na kami ng mga kalaban. Sa mga butas-butas, nagbubutas lang sila ng ganito kalilit lang. Tapos sinalabas lang yung dulo ng baril, tapos makita lang yung tao talaga. Kaya ang tama ng halos tropa, halos baba. Kasi may mga paksol sila doon sa kwan, sa ilalim. Oo, kaya yung ginagawa namin doon, kasi as a team leader, abang nasusugatan nga yung ranger, talagang kwan yan. Hindi man tayo papayag na atras. Dapat, abang namumundingan yung tropa, talagang dapat tayong kwan, matapang. Para hindi tayo tawanan ng kalaban na hindi kagaya tayo ng ibang unit dyan. Kaya elite forces tayo, master eh. Hindi, pagka first day, at last days, nakuha namin, matras yung kalaban. Yung matras sila. Pagka-atras, inassault namin, hindi bumagbag naman yung kwan, 2nd Company. Bumalik naman doon sa amin. Nag-forward kami, yung section namin ni Sir Lansang. Ginawa namin yung isang target doon, na building din. Kaya yun, doon nadali yung company commander namin. Doon sa Nawundad, na nagkakuha kami doon. Pagka-forward, rarat natin nga bigla eh. Kaya kunting iskinita lang na ganyan, tinatakpan na lang ng mga yero, mater. Yung yero, para hindi mo malata. Saka talagang malaman nila na darating yung kalaban. Yung tunog pa lang ng yero kasi katayan eh, halos nasunog na yung area eh. Yung mga naiwan na lang doon, yung talagang area talaga nila, eh, halos buong Santa Barbara yun, sa kanila yun eh. Kaya yung nagplano kami ganun, pagkawandad ng CEO namin, umibak doon. At least yung pagkawandad ng CEO namin, nagkaroon kami ng kunting adjust sa sarili ba, yung lalo naming inano yung plano, kung paano namin lalong i-assort yung sarili namin, hindi kami ma-wounded, hindi kami ma-detect ng kalaban. Kaya yung ginawa namin, pinagpatuloy pa rin namin yung gusto nang mangyari ng CEO namin. Kasi yung CEO namin talaga, snappy yan. Wala kami masabi sa CEO sa pagdadala lang ng tropa. Kaya pinagpatuloy namin yun hanggang maghapon, hanggang magdamag. Tapos kinabukasan, nag-decide naman yung battalion commander kasi naging battalion commander ng 1st Battalion, master. Kasi naging under kami ng 1st Battalion. Siya yung naging controller sa amin. Pero yun, nakakuha na kami ng mga naka-rehaban na kami ng mga patay, mga baril, ganyan. So, sabi ng battalion commander namin, kasi gano'n nga nangyari yung siya namin, atras lang muna kayo. Lumipat na naman kami sa kabilang area, mag-blocking kami doon. Yun yung possible exitan na naman ng kalaban. Doon na naman kami tinapon ng yung 1st Battalion. Kasi yung kumpanya namin, yung saan lang yung sinatapon yan. Kung saan yung possible na exitan ng kalaban, doon kami, binablocking talaga eh. Kasi yung blocking sa amin, diretso forward yan, dahan-dahan. Ito yung monitoring lang sa radyo. Siyempre, sa team leader, kailangan natin ipakita sa mga tao natin na maging
kalma tayo, relax, ganyan, para yung mga team member mo, hindi sila magpanik, cool din, para hindi sila mawalan ng tiwala sa sarili. Kasi kung ikaw mismo team leader ka, section leader, patrol leader, nervyoso ka na, wala nang mangyayari doon sa tao. Pero hindi yun nangyari sa amin, Master. Maganda naman yung naging development ng lakad ng magdirigma doon. Hanggang nagdikit-dikit na kami doon, hanggang nakuha na namin yung Santa Barbara. At saka, pagdating ng gabi, September 29, may tropa rin ng 1st Battalion na magaling sa salita nila. Magdamag yun, na gabing kwintroan niya na umaga, hapon, ganyan, hanggang gamitan ng microphone. Nakuan kasi sa thermal na dinala doon, nakikita yung ginagawa ng kalaban. Kaya yun lang yung lamang namin sa kalaban. Ayun, ginamitan ng microphone, nakaintindihan sila, surrender, unang surrender, 70. Ayan, marami, halos 300 yung nag-surrender sa Ranger. Yun yung doon, kagandahan, kasamang mga baril. Ayan. Kaya yung... Oo. Kaya sa tutusin, buong sukom talaga yung doon. Walang nahalong ibang nagpa... Oo. Kung pag-uusapan lang. Yung sukom talaga. LRB, ISIP, Ranger. Kaya yung pagkakuha namin yun doon, gano'n na yung testima. Hanggang nag-clearing na kami doon, Master. Clearing bawat kita ko yung mga patay doon, wala na, mga mababaho na. Kunin na lang yung mga baril nila doon na mga nasunog, ganyan. Mga kasi pagitan yan, building nga lang eh. Isang building ito. Kaya dikit na naman yung isang building. Yun, parang squatter sa na dikit-dikit yung area na. Oo, kaya makuha mo yung isang building, meron na naman isang pader. Yun naman ang delikado, yung sunod na isigyobi ng tropa. Kasi nag-aabang lang yung kalaban doon. Meron yung mga building doon na ang flooring nila sa taas, yung buhos. Kaya kahit tagisan mo ng mga malalakas na arma, kagaya ng granada, ganyan, mga 90R, di basta-basta rin matibag kasi makapal yung buhos ng mga talagang, parang sadya talaga nila yun doon na ginawa yun. Oo, para nakaplano talaga. Pero awa ng Diyos, yung plano nila, madali na naman napag-aralan ng sukom. Kung lalo na yung sa grupo ng Ranger. Kasi yung LRB, nilalakad yun, wala yung Ranger din eh. Talaga, sabi niya, Ranger muna yung assault eh. Kagaya yung inassault namin nung last September 30. Yun na okay na yun sa tabar-tabar. Umipat kami na sa may Bakawan. O yun, gumawa kami doon kasi hindi matapos-tapos ng Marines. Kaya Ranger na naman yung Renegades doon. Kaya yung kumpanya namin, yung mandirigma na yung doon. Kami na yung doon. Mga bayan doon, nasort na namin yun, sinunod namin. Tapos yung sa Bakawan, dumating yung mga Navy SEAL nila, mga panggera rin. Pagka-clear noon, tinunover na namin sa kanila. Tapos sa Marine, na clear na, kay clear naman. Tapos pinull out kami na ng battalion commander doon. Na sabi niya, Dirigma, kaya muna tayo, wala na. Bahala na yung kaibigan, kay declare for ko naman yun, Master. Clear na talaga kasi wala na eh. Meron yun doon na naiwan na nag-iko-iko na lang, mga isa, dalawa, ganyan, iniwan na yung mga baril. Pero ano yun, nahuli rin ng mga IB yun, mga naka-blocking na binigay ng tropa sa kanila. Kasi yun yung papel nila doon eh. Hindi talaga pwedeng isama sa atin. So, diba, ito, makuha ito, maglalagay ng isang team na taga-IB, isang squad. Ngayon, pupurward na naman yung sukom. Hanggang naipit talaga yung kalaban, hanggang wala na silang choice. Hindi nila maiwanan doon sa area, Master, kasi nandun yung armor nila. Yung tampakan ng bala, paril talaga nandun. Nung nakuha namin yun, binuga namin yun, sinunog namin, naging pyro yung area. Yung dalawang building doon na ganito. Naging pyro na siya. Talagang nandun, hindi na nila maiwanan. Yun yung isang dahilan doon. Nandun talaga yung armor nila na kuwan. Kaya hanggang natapos yung mission namin doon. Turuan kami ng normal lang na parang yung tropa na parang nabibingi. Kasi gabi, umaga, gabi yung away talaga doon, Master eh. Kaya parang yung kahit wala na, kahit gabi nandyan lang tapatak yung
tapon ng granada ng kalaban sa'yo, mga tubo na, parang wala ka ng pakialam eh. Wala na eh. Parang nasaan. Pero ang kuwan ng Diyos, wala kaming ibang inisip kundi makuha talaga yung buong Zamboanga. At binigay naman sa atin sa Sukom na i-declare naman natin kuwan. Gusto ka malaking tulong ng First Battalion, yan. Yung mga ibang kumpanya, yan. Wala namang ibang kuwan doon, Master, kundi Sukom talaga eh. Yun lang yung naging kuwan namin doon, Master. Hanggang dinala kami sa Wismingcom. Yung konting kuwan na yun, relax. Ligo sa dagat, kay medyo kuwan pa. Yung amoy patay pa. Kaya grabe yung baho kasi doon sa area natin, yung mga patay nila doon. Mga patay nila na tatamaan ng tropa, tinatambak lang sa building. Yun lang. Iniipon nila sa isang building. Kaya sa isang building, pag naset namin, may patayan na 6, 10, ganyan. Pag nakuha na yung mga baril nila, mga gamit, mga kuwan na yan. Sunugin na talaga yan. Kailangan na talagang sunugin kasi babalik-balikan nila. Ganun lang. Ikot-ikot lang sila doon sa area. Yun sa Santa Barbara. Yung Santa Catalina, madali lang naman gano'n ng tropa yun kasi wala man silang dapat pagtambayan doon. Kasi halos tao doon sa Santa Catalina ay may mga Kristiyano rin doon. Santa Barbara lang talaga. Santa Barbara yung pinaka-the worst talaga na kondon na pinaganoan ng gira kasi nandun yung armor nila. Yung mga bahay ng tropa rin natin ng mga ranger ng mga Muslim yun, mga tausong, nadamay. Wala tayong magagawa, sabi nila. Matitigas ang ulo ng mga kababayan namin eh. Halos, malaki rin tulong nila sa atin, yung mga tropa nating mga Muslim. Sila yung maraming napasurrender din, yung mga taga-First Battalion. Yung tropa ko, yung team mo, kasi ako yung palaging leading team. Puro wounded yung tropa ko, kahit dalawa na lang kami. Wala, talagang i-assault ko pa rin yung sarili ko. Para rin makita yung mga kasaman ko na mga ibang section, mga ibang team. Na, hindi ako ganong team leader na nalulumural sa sarili pag nauundan na ng tao. Kaya dapat kailangan bilang team leader talaga. Kahit isa ka na lang, dalawa ka na lang, tatlo kayo, ipakita mo pa rin na na lumalaban ka. Oo, na kung ikaw mismo team leader na atras ka sarili mo, i-withdraw mo yung tropa mo kahit alam mo namang nandiyan yung magre-reinforce. Hindi magbibilib sa iyo yung mga tropa mo, mga kasama mo. Kaya yun yung ginawa ko. Kaya parangalan kami ng kuwan dahil siguro sa ginawa namin ding kuwan, forward, wounded, withdraw, forward. Yan na yung ginawa namin bilang team leader. Kaya yung kasama ko, yung section kasi pa namin palaging kuwan napapalaban palaging sinisirte. Yung ibang section namin, yung maganda yung malamig yung kamay nila eh. Yung sa amin ni CEO, kay CEO mo kami, talagang kami yung palaging pagka-wounded, replacement. Yun na naman yung sa Mandirigma eh. Pasalamat kami sa Panginoon kasi puro ganun lang yung inabot namin. Puro wounded lang. Kaya malaking blessing pa rin sa amin yun na kahit 17 days lang kami nakipag-away doon na nabutan namin. Hindi kagaya ng iba doon, bagong dating. Pagkasilip lang ganyan, patay ka agad. Kagaya ng LRB, master ba? Kasi yun doon, pagdating kasi sabi na huwag pasilip-silip, ganyan ba? Masyadong tiwala sa sarili. Kung silip ka, kailangan itago mo rin yung sarili mo. Kasi kunting butas lang talaga eh. Pag ano yung nasilip sa'yo, bubugaan ka na eh. Nasilip sa'yo ulo. Kuwan. Nangyari talaga doon sa kuwan. Salamat kami kay talagang kuwan. Sabi nga namin, Mandirigma, alisyo namin. Kailangan din natin paubutin ng October ito. Ayun, hindi na ng Panginoon sa amin na sa buong Sukom, hindi inabot talaga ng October. Hanggang September lang talaga. Pagka October 1, wala na naman yun. Medyo kuwan na yun. Mga clearing na lang yun, master. Oo. Hanggang yun, master, nag-decide yung Wismingcom commander na, papunta na kami doon sa area. Kaya ako nga, yung section ko, yung team ko, wala akong ginawa, kundi ko lang. Ilagay ko kung saan yung tao ko, kung saan ko sila papistoin. Yun yung nagiging papel ko doon na,
Kasi pati yung battalion commander dumating doon, sinisecure namin sila lahat doon na kuan kasi nandiyan lang ito pa din, nandiyan lang yung kalaban eh. Laban. Kaya kailangan mong i-secure yung tao mo bilang team leader, section leader. Kasi kung na yun papel namin doon, halos hindi na team leader. Section leader na, ganyan. Kasi hindi man kayang i-assist lahat ng section leader namin. Kaya kami mga team leader, Tumutulong na. tinutulungan namin yung one master, yung diskarte doon. Kaya yun, hanggang nakuha namin yung target na binigay sa amin. Hanggang ginawa sa amin, blocking na. Yun yung kwan sa amin. Ako wala man akong ibang kwan doon, kung di makuha talaga makabalik kami dito na buo ba. Ganon din yung kwan. Sabi nga namin, manhin namin yung 100 baril kung namatayan ka naman. Ganyan yung kwan. At least, nakuha natin yung area na walang nangyari, lalo sa amin Mandirigma. Kasi talagang blessing sa amin ng Panginoon. Hanggang yun, nag-design yung kwan namin. Nagulat nga lang ako kay bigla na lang kami kwan, tinawag doon na kwan. Ganun daw. Good cross daw kami, ganun. Kami wala man kaming inaasahang mga ganyan. Basta sa amin, trabaho lang talaga ba. Yung makuha yung area. Kasi bago ko umalis dito, tandaan ko pa yung sinabi ni Sir Arsi na kailangan mandirigma ka eh. Panindigan nyo pag mandirigma nyo. Sabi ni Sir. Sabi namin, matagal na namin ginampanan yan mula nung binuo itong 15 company. Kasi marami lang. Kumpanya to nung UARCB. Hindi pa. Ito ang kuan. Tumira do kidirham yung kuan, recover. Kaya yung itong 15 company magdirigma, sikat na sikat ito nung ginawa na kuan nito, Master. Ngayon, binabalik natin para kuan yung tiwala ng tao sa atin ba. Dati pa rin na. Dating mandirigma pa rin. Kaya kami yung mga NCO, talagang pinapanlinikan namin mandirigma. Kasi mandirigma nga, Master eh. Kailangan mga away talaga. Bali, yun lang yung naging kuan namin doon, Master, na kuan. Mula September 17, ganun lang, umaga, hapon. Encuentro, wounded, ibak. Kunting yung iba, pagparpay, kung ba, kumakain. Ganun lang, kami tagatid man ng pagkain ng Master. Hanggang yun, ako lang Diyos, nakuha na yung para pinakamahirap na kunin talaga. Nandun na yung tropa, LRB, ISIP, Ranger, pero alas nandun, LRB, Ranger, yung ISIP, nandun man sa kuwan. Ipagbakbakan sila dun sa Bakawan, kaya darating man yung reinforce ng galing Hulubasilan. Kaya yun, doon sila yung bumbuga dun, yung mga special forces din doon, mga marin doon, kasama na sila doon. Pero awa ng Diyos, hindi man sila nakatawid. Yun yung reinforce ng kalaban doon, Master, na pag nakatawid dyan yun, mahirap-hirap din yun, kay ilang daan na naman yun. Kaya yun, nagkakain na sila ng pating doon. Binugan man sila ng Master, yung MG natin doon. Malaking tulong din natin yung Air Force. Tagadala ng wounded, mga Navy natin. Yan. Bumubuga din sila. Kaya yun yung pinakita lang natin sa kalaban, Master, na ang forces, hindi nila kaya. Hindi niya kaya. Oo. Lalo na yung elite forces. Kasi yung elite forces, pag nasasaktan, lalong iba yung sa atin, lalong tumatapang tayo eh. Tapang talaga. Pag namamatayan tayo, lalo tayong Oo. Kaya yun yung pinakita namin doon sa Zamboanga City na yung Suhom, hindi nila kaya. At napatunayan naman yun, Master. Kita mo, nag-surrender talaga sila. Dahil wala na silang ibang pupuntahan. Kasi napaikutan na ng buong Sukhum na yun nandun na sa loob eh. Kahit ng 2,000, wala. Kukumpare na hindi ko rin nagaya ng Sukhum. Kaya pasalamat din kami kay wala yung mga pistok-pistok na yan. Kasi pag nagkaroon ng pistok doon at nandun kami sa loob, talagang hindi kami papayag. Kasi nakuha na namin yung Tapos bigla na lang ganun. Anong ibig sabihin nila? Parang iba na yung usapan. Kaya yun naman sabi ni Sir. Kasi hindi nga naman talagang wala nang disagreement sa atin. Basta kailangan yung Sukhum. Talagang Sukhum yung i-request nila kagad. Yun ang sabi. Kahit yung Sukhum commander, sinalubong kami doon sa Air Force. Okay naman yun naging nila sa amin. Yun lang, Master, yung naging... Pakiramdam mo yan kung marami nang nagsusurrender na malapit na talagang
Ibig sabihin, yung pakiramdam ko, yung marami na nag-surrender, parang unti-unti na silang nakapag-isip. Na nakapag-isip sila na na hindi sila magtatagal doon. Na mamatay din talaga sila doon ba? Doon sa area. Kung di nila, at saka parang naliwanagan yung isip nila dahil sa kababayan nila na pinaliwanag sa kanila na ganito kawawa yung pamilya nyo, yung ginagawa, hindi kayo makakalabas din yan na kung ganito, susurinder kayo o bibigyan kayo ng gobyerno ng ganito, ganon. Kaya yun ang naging magandang dahilan doon, yung kababayan din nila na tropa natin na ranger, na kuan. Kaya yung naging pakiramdam ko yun at okay naman at kuan, yung parang gumaan yung loob namin na napaaga yung kuan, yung pagkatapos ng gira na yon, napaaga yung kuan ba, yung pagkakuha ng Zamboanga City. Pero kung hindi sila sumirinder yun, iwan ko lang, baka hanggang ngayon gira pa rin yung nandun kasi more 300 yung surrender doon, master, with arms, high power rounds yan. Mahirap pa yun. Oo, mga sniper pa. Tatagal pa yun. Kaya yun yung kuan, kaya yan man yung loob namin na okay. Sa wakas na kuan na rin. Natigil na rin yung gira. Kasi wala na, minsan yung mga bata ko, mga tropa namin, tinatawag mo na yan, parang wala na eh. Wala yung tainga kasi ganitong oras, naku, grabe itong oras. Palitan talaga ng kuan yan eh. Ng putok talaga yan, hindi mo pwedeng iwanan yung pwesto mo kay pag umasult sila, asultin nyo na sila. Pag iniwanan mo talaga yan, talagang kuan sila. Matatapang talaga, pero mas matapang yung sukom. Yung katapangan nila, wala rin. Na kuan din. Na, naisip talaga nila nga, kuan. Hindi natin kaya talaga yung mga ranger. Yung malaking tilt sila sa muna natin. Ranger ito. So, ano yung nakuha mo na aral dito sa pangyayari nito? Yung nakuha kong aral doon, master, kailangan pala natin doon yung kuan, yung matalas yung pag-iisip mo at saka yung pagdidesisyon. Pagdidesisyon mo ba pagdating sa gera na ganong klaseng bagay, hindi kailangan mo patagalin yung decision mo at saka kailangan mag-decision ka yung hindi alanganin. Is always positive, walang mahalong negative doon. Saka panindigan mo na kagad. Saka panindigan mo na kung ano yung decision mo, yun na. Basta tama talaga yung decision mo doon. Yun yung isang nakuhan ko doon na pag-aralan ko na ganong klaseng away pala. Kailangan natin yung mabilis na command, mabilis na pag-deploy ng tao, mabilis na pag-briefing, lahat na yan. Saka mabilis na pag-iisip na kung ano yung gagawin, na para makuha mo yung kalaban. Yan yung dapat talagang ipan doon. Ipairal sa mga ganong klaseng labanan ba kay talagang kahit hindi natin talaga inasahan na mismong city. Dikit-dikit ang bahay. Lahat. Kasi yung ranger, alam naman natin lahat na nasanay tayo sa gubat. Pag sa gubat, ranger ang may-ari niyan. Pagdating ng ganyan. Ngayon, yun yung nakuha kong aral yun nun, master. Kailangan mabilis talaga yung pag-isip mo. Mabilis yung pag-desisyon. Kailangan relax ka, hindi ka kabaan, kalma ka lang. At ganoon din yung ipasize mo sa mga tao mo. Yun yung pagdating ng gira, ganun pala, yung pagdating ng girang city. Oo. Kaya yung doon, yung nakita ko naman sa mga tao namin, mga tropa namin, okay naman, nakikinig naman sila sa amin. Pag kami nagkukuman, pag sinabing ceasefire. Okay naman yung kuan. Kasi hindi ka kailangan magkomando ng mahina yung boses mo, sir. Sa ingay na kuan yan, kailangan yung boses mo doon bilang team leader, section leader. Talagang marinig ng tropa yan. Kaya malaki yung boses ko talaga eh. Pag sinabi kong ceasefire. Pag sinabi kong doon ka lang. Pag sinabi kong huwag kang abante. Kasi ganun yun, master. May sign lahat yan. Lalo pag leading ka, si QB tayo eh. Pag sinabi kong hold mo na, upe.
Kailangan natin mga sinyas dyan eh. Pag pinitik mo, pag sinabi mong go. Kailangan sinabi mo sa tropa mo kung saan siya mag-cover. At saka yung sister niya pagdating doon sa harapan. Yun yung napag-aralan namin dyan sa area. Sabi ko, iba talagang gubat. Kaysa sa mga maraming building. Iba. Kasi dapat yung trabaho nun, LRB. Kasi dyan sila magaling. Pero, para sa akin, tinalong ranger ng LRB. Kasi yung LRB nagbubutas. Wala. Yung ranger, solid ranger, naghahanap at nag-iisip ng paraan kung paano makahanap ng butas, kung paano doon. Paano makapagkabante doon? Pag ikaw nagbubutas ka, pag silip mo, abangan ka na lang ng kalaban. Mantala yung ranger, maghanap na ng butas na. Hindi nila aasahan niya na kwan. Hindi pa makompromise. Na, Walang ingay. walang ingay na kwan. Pagka nakakita ka ng pwedeng daanan, yun na lang sisecure mo. Automatic na yan. Kaya yung LRB. Kaya yung ano din namin yun. Dapat trabaho nilang LRB. Pero ang nangyari, parang yung ranger pa yung company nila, solid ranger yung kwan. Yung gumawa ng kwan. Kasi pag ikaw, bubutas ka, kung isipin mo mabuti, Master, di ba? Pag bubutas ka, nalalaman yung kalaban kung nasaan yung sundalo. Mantala pag hindi ka nagbubutas, Hindi na alam. naghahanap ka ng magandang posisyonan, magandang lusutan, hindi nila malalaman, nandun na kayo sa likod nila. Bigla ka lang nasusunod. Yun yung pinag-isipan namin mabuti doon, Master. Kaya marami kaming aral talagang nakuha doon pagdating sa... Pag mangyari pa man, sabi nga namin sarili namin, kahit yung siya, pag mangyari pa yung ganong klaseng labanan, sigurado din na kami magpapalamang. Kasi alam na namin yung away nila. At lalo naming dadagdagan pa yung technique na ibibigay namin sa kanila. At para hindi mabawasan yung ranger. Hindi mawundidan. Yun yung isang emphasis talaga namin na sabi namin kahit maulit pa talaga. Hindi na maulit na ganun karami ang wounded sa buong Sukom. Yun yung pinag-isipan talaga namin doon na Kwan Master ba. Kung nakuha na talagang aral. Yun na talaga yung pinaka-dawar sa nakuha namin doon. Nadadagdagan pa namin yung taktik. Ganong klaseng away nila, pagdating sa city pala, ganun lang. Alam na namin yan, mga pakso-pakso nila yan. Kaya lalo pa namin dadagdagan ng teknik yan. Para hindi na kami maisahan. Ganun ba. Pero, kaya naman Master, kasi sa wounded natin, sa kapatay, is almost, sa kanila marami talaga. Talagang kadami nilang patay. Nasa 400 talaga yung doon, kadami doon sa loob na hindi kayang pasukin na ng taga-suko kay sobrang kwan na. Kami na lang yung kwan doon. Kaya gusto namin i-declare talaga na clear talaga. Yung naging kwan namin doon eh. Kahit grabing kalansa, grabing kabaho, lahat na doon. Inis talaga namin bago kami malis doon sa area na yun na hindi makakalimutan din. Kwan ako, Master eh. 2000 to ako, pero marami na akong kwan din. Naging kwan na labanan. Doon sa Basilan, Hulo, overnight, 3 days. Ngayon, abutan ko pa yan mga yan eh, kasi tagal din ako na sa Mindanao eh. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko sinubukan dati na magtago man lang, mag-cover. Para wala ko din pakialam. Pero pagdating doon sa area, talagang pumasok din sa isip ko na idamay ko yung mga katimate ko na itago nila yung sarili nila kasi hindi basta-basta yung labanan. Hindi kagaya sa bundok na 3 days, 2 days lang. Doon kahit gabi. Umaga, gabi. Umaga, ibak ng mga wounded. Yan. Kaya doon kami nakapag-isip na gano'n, yung napag-aralan namin sila. Ang teknik nila, William Pair sila. Pag nakukuha mo na, nagsisigaw na yung mga alakbar. Malalaman mo naman, Master, kung marami. Kasi yung boses pa lang nila, napakarami na. Wala silang ibang sinisigaw, kundi alakbar lang. Yun lang. Oo. Yun lang yung narinig mo sa kanila. At marinig mo na sa kabilang pader lang. Yun lang yung kung namin doon, Master. Sinabi ko, Master, yun yung napag-aralan ko at nakon sa sarili ko rin na ganung pangyayari, ganun din sa mga kasamaan ko. So ano yung sa tingin mo na nagbigay ng ehemplo sa mga team members mo na ginawa mo?
Ano, master? Yung di ba, ano yung sa tingin mo yung ginawa mo na naging ehemplo sa team members? Naging Ehemplo, magandang tawag nito yung Naging aral sa kanila. aral sa mga kanila. team members mo. yung pinakita ko sa kanila, master ba, kung pinakita ko sa kanila bilang team leader na kaya ko silang i-guide sa ganyung klaseng sitwasyon ng area na naging, kung baga sa kwan, naging matigas din ako, naging matapang kasi ayaw ko ipakita yan sa team member ko na nervyoso ako, mga ganun ba. Kaya ganun yung nangyari na kwan, parang wala rin silang pakialam na kwan na siyempre team leader nga lumalaban eh. Kaya yung mga team mate Ayan. mo, meron nakakuha sa'yo ng ano, mga gagawin din sila kung mag-team leader din sila. May nakuha silang aral sa akin na yun yung nakita ko sa kanila na grabing kung nila sa akin. Pagdating namin sa kanila, wala, salamanon sila sa akin. Sa gym. Salamat. Sabi sa akin, at nandyan ka para sa amin. Yun lang, kasi tao ko yan eh. Hindi ko kaya, hindi baling ako yung unang mamatay. Wounded, wag lang sila yung gusto ko eh. Kaso, wala eh. Sila yung, Anong pakiramdam? Anong pakiramdam mo din na pinapasalamatan ka ng mga team members? Ano, sir? Anong pakiramdam mo na pinapasalamatan ka ng mga tao mo? Masaya ako, master. Labing saya ko. Kasi yung maging team member ko, nagkaroon sila ng tiwala sa akin. Na nagbilib din sila sa kwan ko na hindi ako kagaya ng mga ibang team leader na napabayaan sila, ganun. Kahit na ganun na yung nangyari sa amin, nandun pa rin ako na parang wala lang, parang normal lang. Ganun, na relax lang, na parang hindi ako nabawasan ng tao. Ganun yung sinabi ko sa kanila. Sabi ko, sabi ko, balang araw, sabi ko, yung kunting nakuha nyo sa akin, sabi ko, magiging team leader din kayo. Sabi ko sa kanila, dapat ganito rin yung gagawin nyo para yung tao nyo, pasasalamatan din kayo, magbilib sa inyo. Dahil sa kagitingan na talagang ibigay natin yung buhay natin sa sa trabaho eh. Talaga wala tayong ibang trabaho talaga eh. Pero siyempre, although nandyan na tayo, yan di ba? Sabi natin tayo matatapang tayo. Pero naisip mo rin yung pamilya mo. Bali, wala na akong master. Hindi ko na ilugar yung pamilya ko niyan. Hindi ko na naisip yung pamilya ko dito. Doon sa area. Ikipag-gira ako doon. Kasi ako, mamatay man ako, hindi ko manghinayang. Kasi alam kong may magandang yung pamilya ko, kung may mangyari man sa akin. May magandang makukuha, mga Saka hindi naman problema yung pamilya mo. Saka ako lang naman yung, kung sakali man master, ako lang man yung mawawala. Andun pa naman yung mga pamilya ko, mga Kasi ako, inisip ko doon, master, yung talagang yung makuha talaga yung mga kalaban, yung matapos talaga yung gira. Kasi yun yung mission na pinunta namin doon, master. Wala nang iba. Wala kaming ibang inisip, kundi yun lang. Dapat kung ganun, ikaw, kung ganun klaseng gira, dapat ang isip mo lang, isa lang. Doon lang, focus ka lang sa isang bagay. Kung ano yung binigay sa mission, doon ka lang mag-focus. Huwag mo haluan ng iba para hindi masira yung diskarte mo. Kasi pag inaluan mo ng pamilya mo yun, mawawala ka, malulumural ka. Mawawala ka sarili, malulumural ka. Parang hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi mo ma-guide yung mga tao mo. Hindi mo na sila mapansin, hindi mo na maikuan. Pero kung hindi mo sila inisip, buo yung loob mo talaga. Wala kang pakialam, kundi ang makuha lang yung binigay sa'yo na misyon. Yun lang yung naging panindigan ko doon, Master Ba. Yung hindi nawala sa akin yung pamilya ko. Na inisip ko may anak ko, may asawa, may mga magulang pa, may mga kapatid. Wala akong naging isip na ganun. Ang inisip ko, makuha yung, lalo na nung nagkawundod yung mga tao ko. Nung dalawa na lang kami naiwan sa team eh. Wala, kaya malayo pa yung replacement. Wala mo kami bang replacement niya. Sa kabilang team din, yung kabady ko, yung kabatch ko rin.
Kaya palagi kaya, sabi ko nga kanina, palagi kami magkarigit nun. Kami lang tutulungan magkabats. Saka yung mga kuwan namin. Kuwan. At pasalamat din kami at yung mga nawakan naming tao. Kuwan sila sa amin. Nagkikipag-coordinate din. Kung sabi, kaya natin yan. Ayan. Yan yung naging kuwan namin. Mga after kuwan, nung dumating yung mga replacement, wala na. Tapos na yung away. Kaya yun yung sa akin, Mater. Pagdating sa away, kahit saan naman na enkwentro dati, isa lang yung focus ko. Yan lang talaga sa kalaban. Hindi ko iniintindi yung pamilya ko kasi alam kong secure yung pamilya ko eh. Alam kong okay lang sila doon. Ang isipin ko yung sarili ko, yung para sa na paano makuha, paano matapos yung hira. Pagkatapos yun, isipin mo yung pamilya mo na okay lang ako dito. Yun lang yung sa akin, yun lang yung ginagawa ko. Mula noon, mula private ako, ganyan hanggang ngayon. Pag binigyan kami ng misyon, operation lang. Pag negative, balik. Ang sa akin, tawag lang ako, magre-report lang ako sa asawa ko. Okay lang ako dito. Ganun lang. Pag may enkwentro, wala na akong ibang isip. Kung di makuha yung kalaban o kanyan. Wala akong iwan ko lang sa mga kasama ko kung ganun yung isip nila sa akin. Kasi iba yung prinsipyo ko. Master, kasi sundalo ako eh. Ako, talagang volunteer sundalo ako. Hindi ako yung pinilit na maging sundalo. Kaya yun, pagdating sa mission. Pagdating sa pamilya lang. Kasi alam naman natin, secure yung pamilya natin eh. Kung isalin natin sa isip natin, baka mamaya sa isip natin, madali pa tayo. O di lalong mas pangit yung ganun. Kaya yun yung ko, Master. Tama. Hindi ako naging palaisip sa pamilya ko na alam ko namang okay. Ako, inisip ko yung kasama ko, yung kalaban, kung paano namin madiskarten na makuha yung binigay sa aming mission. Kasi target to target yung binibigay doon kasi, Master. Target to target is positive. Talagang always positive yan. Hindi nagbibigay ng target ka. Walang laman. May laman talaga. Kaya yun, yung isabi mo pa yung pamilya mo, wala, masira yung diskarte mo sa pati yung tropa mo, mga pabayaan mo. Kaya kahit nung nakarang mga enkwentro, sa Visayas mo na ako, ganun pa rin. Yun lang yung ko, Master. Hindi ako nagkaroon ng sa pamilya ko pagdating sa trabaho. Eh, trabaho nga tayo, sandalo nga tayo. Lalo na ranger pa yung pinasukan ko, Master. Kasi proud ako sa pag-ranger ko, Master. Hindi ako nagkakuan na ibang kuan dyan na kuan. Ako proud na proud ako sa pag-ranger ko. Kahit maaga tayong kukunin ni Lord, wala tayong magagawa kasi yun ang kagustuhan niya. Yung oras mo na is oras mo na talaga. Pero nasa pag-iingat pa rin. Dasal pa rin si Lord. Oo. Saka palagi natin siyang naalala. Kasi pag nakakalimutan natin, makakalimutan din tayo ng Master. Kaya sabi ko, tingnan yung mga gamit namin yan, puro naka-display yan ng mga mukha ng Bible. Kahit nasa gira tayo, dala-dala natin palagi yan. Wala na akong... Yun lang yung naging namin doon, Master. Wala na akong katanungan. Baka unless na meron ko pang gustong pinagdag. Alam ko yung mga kasama ko, yung... Nakawan na ba si Sergeant Ita, Master? Oo. Tapos na yun. Kasi, kabas ko yun. Alos siya yung kabady ko lang. Kami lang talaga yung nagpaplano na lalo na kuha yung siyo namin. Tapos dumating din yung sa Roya, sa Talusig. Yung nagtulungan kami. Ganun lang. Paano namin makuha yung kalaban. Salamat din kami sa kanila kasi binigyan din kami ng mga pang-high moral din ng mga award na yan nga. Hindi man namin ni-isip yan. Ang ini-isip lang talaga namin yung makuha yung mission na binigay sa atin. Yun ang importante. Tama naman lang bigyan ng award. Pero siyempre, doon kayo pala sa area. Ginawa ninyo yung mission. Kasi ranger talaga tayo eh. Yung trabaho ng ranger eh. Elite forces. Kaya yun lang yung sa akin.